Gusto kong i-share sa inyo ang isang post shared by Dr. Lorraine Badoy. Post ng isang retired AFP General, si Commodore Vicente Sihoco ng PMA Class of 1982. Tungkol ito kay ex-Senator Trillanes at yung kanyang nanay at tatay, anong buhay na meron itong si Trillanes nung kadete pa siya at anong ginawa ng kanyang tatay. Okay? Nauna dito, si retired Major General Romeo B. Poques, nag-post siya no, na kine-question niya ang karakter ni Trillanes. Sabi ni General Poques na Trillanes does not represent the life or character of a professional soldier, much more of a PMA alumni. So, kine-question nila ang credibility ni Trillanes. Yan, General Poques, General Orlando De Leon, maraming mga general na naunang nagbatikos kay Trillanes. Ito, dagdag general, si Commodore Vicente Sihoco. Kilala ko ito, nakasabay kong na-assign sa Camp Aguinaldo bago ako nag-retire. Matinong sundalo itong, matinong general itong si Commodore Sihoco dahil awardee siya ng Outstanding Philippine Soldier noong 2013. Okay, ito ang post ni Commodore Sihoco. Basahin ko lang ulitin ko, si Dr. Badoy ang nag-share nitong post na ito. Trillanes belong to the most junior and last class of PMA cadets I handled at PMA as instructor in engineering subjects. By the way, si Commodore Sihoco na-assign sa PMA as instructor. Na-handle niya itong si Trillanes bilang estudyante, bilang kadete sa PMA. His father, Antonio Sr., PMA class of 1959, was the Assistant J6 or Deputy Chief of Communications Electronics, AFP, when I was the commander of PMA Communications Electronics Company and the Comel Staff Officer of General Biason during his stint as PMA Superintendent. Okay. Antonio, dito na, yung buhay ni Trillanes nung kadete pa siya. Ito na yung pagbubulgar sa mga sikreto ni Trillanes. Antonio Trillanes Sr. always called Damgard Trillanes Deport to report to my office after asking the PMA Commandant General Victor Garcia and General Narciso Abaya to release Antonio Deport from any duty during Saturdays and Sundays. Okay, Monday to Friday yan, magklase ang mga kadete. Pagdating na sa Saturday, Sunday, wala nang academic class, kailang maraming mga activities o duties. So, halos walang pahinga ang mga playboy, yung first year na kadete, walang pahinga. Kailang itong si Trillanes pala, sa tulong ng kanyang tatay, PMA class of 1959, nako, libre na siya, wala na siyang gagawin during Saturday and Sunday. Magre-report na lang sa opisina ni itong si, I don't know, anong rango niya, Lieutenant Senior Grade Vicente Sihoco pa noon. Kasi, tactical officer siya sa PMA. So, ito, first-hand experience, first-hand knowledge ni Commodore Sihoco nung nagtuturo pa siya sa PMA. Okay, tuloy. Ngayon ko lang nalaman ito. While his mista, classmates, were dying in the hallways of Melchor Hall during company-level punishments or masi-masi, Antonio Deport was enjoying in my office, cooking and eating lots of noodles along with his 3 roommates. Pagka-privilege pa naman pala itong si Trillanes. So, dapat sagutin ni Trillanes itong pasabog na ito ni Commodore Sihoco. Okay. Medyo may pagkasyabi
Sabi, relax. Swapang rin ang mokong na ito. Yung tatay at nanay niya ay palagi umaakyat sa Baguio sa kwarto ko sa office natutulog. Libre lahat, hatid sundo ko, pakain, etc. They usually arrive late Friday afternoon and depart early morning of Monday. Oh, pagkaswerte naman ni Cadet Trillanes pala. Living in luxury every Saturday and Sunday. Okay. When I reported for duty at the office of the Chief Comel AFP, upon request of the Chief Comel AFP, Antonio Trillanes Sr. just retired and was a dealer supplier of various items at GHQ AFP. Ito, yung posisyon ni Antonio Sr., yung binakit niyang posisyon pag-retire, ang pumalit itong si then Captain Vicente Sihoco, Navy Captain Vicente Sihoco. Okay. During those times, conversion and ghost deliveries were rampant, and his father was able to convert DBM Saru to cash. The budget intended for AFP PNP Telephone Directory publication. Ito, mabigat na ito. Pinera. Pundo para sa directory ng AFP PNP Telephone Directory publication instead na i-publish, nawala. Unfortunately, mabigat to. Unfortunately, that money was used as a bet in the casino and mahjong where Antonio Sr. lost everything in a blink of an eyelash. Nako. Being new to the office, I never had any idea of what was going on in my office. My first task then on my first week of duty was how to produce 1.5 million cash to print the AFP AFP Telephone Directory at that time that the converted cash was already lost from Antonio Sr.'s gambling activities. Pinakamalas ko naman, kagaguhan ng tatay ni Antonio Defort, ako ang nautusan maghanap ng pera kapalit ng nilustay ng kanyang tatay. Again, these are serious accusations. I don't know kung gaano ito katotoo, binabasa ko lang. Dapat sagutin ito ng inaakusahan or patunayan ni Commodore Sihoco. I accomplished my task to produce funds and print the AFP directory using funds I solicited from various commercial companies. This was upon orders of my superiors, and all money solicited to the last centavo were properly accounted for. Ulitin ko, matinong opisyal, matinong Commodore, itong si Commodore Vicente Sihoco. Hindi siya magiging awardee ng Outstanding Philippine Soldier pag hindi siya with integrity. Okay? So, swerte niya. Perang nilustay ng tatay niya, napalitan ang kanilang kagaguhan na pagtakpan. His mother earned money as a dealer. She allegedly made magic bidding documents to corner contracts and convert Saro to cash. Of course, she did these things in cahoots with some crooked Navy personnel. Okay, so ito yung allegation ni Commodore Sihoco at ang however, Trillanes denied the accusations of Sihoco's first-hand comment received thousands of shares and likes on social media, especially after President Rodrigo Duterte accused Senator Trillanes' parents of being involved in the deals with Philippine Navy.
Maalala ko ito, si PRRD, nagbanggit na siya na ito tungkol sa parents ni Trillanes. However, Trillanes denied the accusations of the president, saying that his parents will never commit corruption. So, yan na lang. So, nasa taong bayan na lang ang conclude kung sino ang nagsasabi ng totoo. Magbasa lang ako sa mga comments, most relevant comments. Ramon Yugyug, isang Army General ito, kilala ko rin. Class 85 si General Yugyug. Sabi niya, the mother Trillanes is the Janet Lim Napoles equivalent in the Navy that time. Ano pa? Celeste D. Madronial, guilt is personal, Sonny. JC Anisito, sabi niya, Sonny, you're the son of your dad. And then, Minette Takay Marquez, without integrity, there's no credibility. Without credibility, there's no trust in this man. No, marami pang mga comments. Ito, Sally Katakis Espera. It's nice, Doktora, meaning Doktora Badoy. Nag-resurface ni yung comment ko na kwento ng life ni Trillanes. It happened when we were still staying in PMA. Ito, another patotoo pala ito. Nakasama niya si Trillanes sa PMA. Rachel Gildo, sabi niya, that's very true. Kung ano nakikita mo sa mga magulang mo, ay siya ding mailalagay sa isip mo. I was very young when I witnessed my parents saying no to the money in exchange of their votes. I don't know that it will stick to my mind, but I think that was the reason why I really hate corruption. I once tempted to do it with coworkers, but I couldn't take it, so I resigned. So, yan na. Unti-unti nang naglalabasan ang mga ganitong aligasyon. Ulitin ko, first-hand experience ni Commodore Vicente Sihoco at idininay na hindi daw totoo ito, bahala na tayo, taong bayan, na maghusga.